So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay tungkol dun sa naging live po ni Krishna, kung saan nga po ay sobrang lumabas na naman po ang kanyang galit, ang kanyang inis po sa mga bashers, especially po sa isang naninira daw po sa kanya na sabi po niya is kilalang kilala daw po niya. At parang sobrang inggit daw po sa kanya kasi nga po sa kabila nga po ng kabutihan na ipinakita daw po ni Krishna sa taong ito, sa respeto na ibinigay ni Krishna sa taong ito nang pumunta daw po ito sa kanila, is yun nga po ang ginagawa nito sa kanya ngayon. Naninira daw po ito, gumagamit ng iba't ibang fake account or mga dummy accounts para makakomment nga po ng negative para siraan nga po si Krishna. So imbis na sana sa halip na mag-relax sana si Krishna, magpahinga dahil nga po kakalabas lamang po niya sa ospital, di ba? Pero yun nga po ang nangyari. Bigla po siyang nag-live. Kumbaga gusto naman sana niyang manahimik kasi nga po pagod daw po ang kanyang katawan, gusto niyang magpahinga, manahimik. Ayaw po niyang maglabas ng kanyang sama ng loob, pero dahil nga po sobra na siyang kumbaga sinisiraan ng taong ito at yung ibang mga bashers, grabe na po yung pamabash sa kanya. Kaya nga po hindi napigilan ni Krishna na mag-live nga po at mainis at sagot-sagutin nga po yung mga sinasabi nga po ng mga bashers na ito, especially dun sa isa nga po na sabi po niya is kilalang kilala daw po niya. 'Di ba? Sa grabe po yung mga bashers, guys. Na ospital lamang si Krishna pero grabe na po yung mga nangyari po na paninira po na ginagawa po nila. Yung mga walang mga respeto ba, yung mga walang puso, yung imbis na ipag-pray, ipagdasal si Krishna na sana maging maayos na, sana gumaling na, sana mawala na po yung stress ni Krishna, pero mas lalo po nilang dinadagdagan po yung sakit na nararamdaman ni Krishna, especially sakit sa loob, yung stress, lalo po nilang dinadagdagan. Hindi ko alam kung may mga pamilya ba itong mga bashers po na ito, hindi ko alam kung may mga puso ba sila kasi parang wala eh. Kasi kumbaga yung paninira po nila kay Krishna, yung pamabash po nila kay Krishna is parang alam na alam po nila yung nangyayari kay Krishna. Parang perfecto po sila na hindi po sila nagkakamali, hindi po sila nagkakaroon ng mga kasalanan sa buong buhay po nila. Parang perfecto sila, parang mga anghel or parang mga Diyos na walang nagawang kasalanan kahit isa. Kaya kung makapang-bash sila, grabe. 'Di ba? Parang mga perfecto. So, lagi po nating ipinapakiusap sa mga bashers po na ito na sana istigilan na po kasi kumbaga wala naman kayong mapapala dyan sa pamabash nyo kay Krishna eh. Habang kayo po ay nambabash, si Krishna naman po is patuloy na umaangat. Siguro, yun po yung reason nga daw, sabi ni Krishna, na baka naiinggit nga lang daw po ang mga bashers na ito, especially dun sa isa daw na sinasabi ni Krishna, baka nainggit lamang daw sa kanya kasi nga po kumbaga unti-unti nga pong umaangat ang buhay ni Krishna ngayon dahil nga po sa kanyang pagsisikap. Sa murang edad po niya, 21 years old, marami na nga po siyang mga achievements na naabot, especially yung pagbili sa lupa, yung pagpapatayo po na ng farmhouse ngayon, yung pag-aalaga ng mga hayop. Kumbaga napakarami na po niyang nagawa sa kanyang buhay sa murang edad po niya. So siguro yun po yung isa sa dahilan kung bakit nga ba binabash po siya at dinadown po siya. Kasi sabi nga po ng iba na yung puno nga daw po na hitik sa bunga is marami daw po talaga ang mambabato or kukuha or ida-down yung mga bunga po na iyon. So yun po yung nangyayari kay Krishna ngayon. Dahil nga po nasa tuktok siya ng kanyang tagumpay, dahil nga po sa kanyang pagsisikap ay kumbaga marami po ang bumabato sa kanya, marami po ang bumabatikos sa kanya, marami po ang pilit na hinihila po siya pababa kasi nga po naiinggit po sila, kasi nga po hindi po nila kaya ang ginagawa po ni Krishna. Kasi si Krishna masipag, tapos alam mo yung laging yung ginagawa po niya is laging iniaalay po niya hindi sa kanyang sarili kundi para sa kanyang pamilya, kaya binibiyayaan po talaga siya ng Panginoon palagi. Kaya sa mga sa mga nambabash po dyan, so siguro magsikap din po kayo kasi lahat naman ng tao dito sa mundo is may chance na magtagumpay, may chance na makamit yung mga pangarap, basta magsikap lang katulad nga po ni Krishna, di ba? Hindi yung maninira po kayo, hindi yung mamabash po kayo na nakakasakit na po kayo ng puso ng tao. Yung galing pa nga lang siya sa ospital na imbis na magpapahinga siya, magre-relax para hindi po siya mabinat, hindi ma-stress, pero yung ginagawa po ninyo is lalo nyo po siyang binibigyan ng stress, lalo nyo pong pinapasakit ang kanyang ulo. Paano kung mabinat yan, di ba? Mga kayo nakakaawa yung tao talagang talagang ewan ko nga ba,
So siguro since Sunday po ngayon po kasi is July 19. So siguro sa mga magsisimba ngayon, so ipagdasal po natin na si Krishna po is kumbaga malagpasan po lahat ng mga pagsubok na ito sa kanyang buhay. At isa rin na rin po nating ipagdasal yung mga kaluluwa po ng mga taong naninira ng babash kay Krishna na sana is may masmasan nga po sila para tumigil na po sila sa kanilang ginagawa na paninira o pambabash nga po kay Krishna, kasi sobra na akong naaawa talaga sa kalagayan ni Krishna yung imbis na inulit ko nga po, akala ko nga is mga ilang araw pa siyang hindi magpapakita sa social media kasi nga po kalalabas lamang po niya ng hospital, so mas maganda yung magpapahinga muna siya, yung wala mo ng social media pa. Pero yun nga ang nangyari, bigla po siyang nag-live dahil nga po hindi na po niya matiis yung mga paninira, pambabash nga po ng mga taong ito sa kanya. Kaya sana ipag-pray po natin na makayanan po ni Krishna ito at patuloy po nating suportahan si Krishna, ipagdasal po ang tagumpay po sa kanyang buhay. So ito, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Evelyn Nestigoy, lahat ng mga paninira nila sa iyo at panghusga sa iyo, ipag-pray mo na lang na sana one day iangat ka pa ni Lord at patatagin ka pa para maabot mo mga pangarap mo para sa family mo. May kasabihan nga na pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng tinapay, with palaman, ipaubaya mo na lang kay Lord lahat mga paninira nila sa iyo. Yun po sana nga yun po yung maganda, yung batuhin ka ng bato, batuhin mo lang din ng tinapay. Pero sa kasi sa kalagayan ni Krishna kasi na siya po yung mismong sinisiraan, binabash. So alam kong mahirap po yung gawin para kay Krishna na kumbaga parang tumahimik lang, parang gantihan lang ng kabutihan, kasi nasasaktan din po yung tao kasi tao lang din naman po si Krishna. Hindi po siya robot, may puso rin po siyang nasasaktan. So naiintindihan po natin kung bakit nga ba talagang sumabog po yung galit po niya, kasi hindi na rin po talaga tama yung ginagawa ng mga bashers. Yung alam mo yung nananahimik si Krishna, never nga po siya nag-mention ng kahit sinong pangalan ng mga nababash po sa kanya, ng mga naninira po sa kanya. Pero kumbaga yun po yung respeto ni Krishna sa mga bashers na ito. May respeto pa rin po siya kasi ayaw po niya na masira ang mga pangalan nito. Ayaw po niya na makasakit ng puso ng iba, ganito ganyan, di ba? So napakabuting tao ni Krishna kasi sa kabila nga po ng pananakit ng mga ito sa kanya, is mas pinili po niyang respetuhin po at huwag ibalandra yung mga pangalan nila. Pero yun nga mas lalong hindi sila tumitigil Ewan ko nga ba sa mga bashers po na ito. So sana talaga is may masmasan sila, mauntog sana para kumbaga tuminaw-tino rin po yung pag-iisip at kumbaga maisip din po nila na mali po ang kanilang ginagawa. Carolina Baltar, success is the best revenge. Kung sila binabash ka, ikaw mas lalo mong pagbutihin, galingan mo, sipagan, pagandahin mo ng todo buhay mo. Yun po yung pinaka-the best talaga. Yung mga taong pilit na dinadown po siya, alam kong luluwa ang mga mata ng mga ito kapag nakita po nila na mas lalong nagsasucess si Krishna, kasi ang buong akala kasi niyan nila na habang dinadown po nila si Krishna, habang binabash po nila si Krishna, habang sinisiraan po nila si Krishna, akala po nila is talagang babagsak si Krishna. Pero magugulat na lamang sila na mas lalong nagsasucess nga po si Krishna. Yung paggawa nga lang niya, diba, ng farmhouse, alam kong sobrang lumuwa po ang mata ng mga bashers nun, kasi buong akala nila hindi na ito matutuloy kasi nga umiyak si Krishna that time, di ba? Nung bago simulan yung kanyang farmhouse, umiyak si Krishna. So iniisip siguro ng mga bashers na success sila sa pagda-down kay Krishna, pero hindi nila alam na nakaplano na po ang lahat at kumbaga unti-unti na nga pong tinutupad ng Krishna ang kanyang pangarap. At alam ko kapag natapos ito at nakita ng mga bashers kung gaano kaganda yung pinapagawa ni Krishna, alam ko na mas lalong luluwa ang kanilang mga mata. So best revenge na po iyon para kay Krishna or para sa mga bashers po ni Krishna. At home with lie, huwag ka mag-alala kahit anong sira ng bashers mo sa'yo, kami mga totoong sumusuporta at namamahal sa'yo, di kami naniniwala dyan. Ganyan ang gawain ng mga tao may inggit sa kapwa-tao. Unahin health mo, huwag ka magpakastress sa kanila, ikakatuwa ng mga inggitero at inggitero sa'yo. Ito po, nagustuhan ko po ito. Huwag ka mag-alala kahit anong sila ng mga bashers mo sa'yo, kaming mga totoong sumusuporta ng mga sarili ko. Diba? Totoo po yun. Kung totoong nagmamahal ka, sumusuporta ka kay Krishna, kahit anong paninira po ng kung sinong man dyan, kahit anong sinasabi po ng mga bashers po dyan kay Krishna, ay hindi po natin yan paniniwalaan. Kasi nga po, mas focus po tayo sa pagsuporta dapat kay Krishna, sa pagmamahal kay Krishna. Kasi kailangan na kailangan po niya iyon. Yung mga ginagawa kasi ng mga bashers is kumbaga naghahanap lamang yan sila ng ikakasira ni Krishna, kasi nga po naiinggit sila sa mga naaabot nga po ni Krishna sa kanyang buhay.
Edna Omadli, good evening, Dai Chris na. Salamat sa Diyos at gumaling ka na. Huwag ka muna magpa-apekto sa bashers na yan. Walang magagawa sa buhay nila. Naiingit lang iyan sa'yo, Dai. Tawanan mo lang sila. Basta stay safe and healthy every day. God be always with you. Basta sa mga bait na anak katulad mo, God bless. Totoo po yun. Basta mabait po ang isang tao, especially yung isang anak sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, talagang maraming blessings po ang darating po sa kanya. Kaya ipag-pray po natin always na sana mas marami pa pong blessings ang dumating sa buhay ni Krishna at matupad sana po niya ang lahat ng mga pangarap po niya sa kanyang buhay. From Nida Gat po, ayan. Relax ka lang Chris, baka mabinat ka. Huwag mong pansinin mga yan kasi kung kailan mo sila papansinin, lalo ka lang nila iniinisin. Pag-pray mo na lang sila, ingit lang mga yan, tawaran mo na lang sila, huwag ka nang pa-stress. Yun nga po, mahirap dun kahit nasabihin po natin na huwag magpa-stress. Pero si Krishna kasi yung ina-atake, si Krishna kasi yung sinisiraan, si Krishna kasi yung binabash. So siya, sa kanya po direct po yung lahat ng mga paniniro po na yun. So hindi talaga maiwasan na hindi siya ma-stress. Siguro sa atin, masasabi po natin yun kasi hindi naman tayo yung tinitira, hindi naman tayo yung binabash. Pero para kay Krishna, sobrang sakit po nun sa kanyang kalooban na sa kabila po ng kanyang ginagawa na kabutihan sa kapwa, sa paligid po niya, sa mga taong nakakasalamuha po niya is ito po nga po ang kabayaran na kanya natatanggap, yung sinisiraan nga po siya. Kaya sana ipag-pray po natin na makayanan po niya ang lahat ng mga ito. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.